grace. Ayan, yung title po ng pag-aaralan, yung lesson. Yan, yung share ko po ay yung consistency. Yan, choosing Jesus daily. Yan, kasi po, ako nung picture. Yan, nung Monday, meron ako talaga dapat i-share. Kaso, alam niyo yung lamig, ako kunwari pang umaga pa ako. Yan, tapos yung bahay pa namin, parang anong-ano yung lamig. Tapos habang nagsusuklay ako, nangangatog ako. Alam niyo yung ngatog na, gumagana. Tapos napasabi ko, Lord, parang pipiliin pa rin maligo kasi may pasok. Yung parang maliligo ka pa din kahit malamig. Tapos yun nga, parang naalala ko, di ba yung pagkasal, di ba nyo to? Yan, di ba yung parang, ako ilang beses na naka-attend din ako ng kasal, lagi ito nababanggit. Ako wala naman, hindi ko naman kasal yun. Pero parang ang sweet pala, ganun, na yung sinasabi na pipiliin ka sa araw-araw, ganyan, di ba? Tapos next, baka isipin nyo love life to. Yan, pero tayo, di ba, yun nga, yung pipiliin si Jesus araw-araw. Di ba, yung parang, may mga tayo, di ba, kunwari, ikaw, pipiliin mo pumasok, pipiliin mo mag-work, di ba? Kasi parang minsan wala ka lang choice. 'Di ba? Pero yung totoo, yun nga talagang meron tayong choice, 'di ba? Na tayo din sa mga final answer. Yan, na tayo, yun nga, di ba, sa araw-araw, pipiliin pa rin natin ang Panginoon. At hindi to usapin kung matagal ka na kay Lord, kung bago ka lang kay Lord, di ba? Kasi bawat isa sa atin, talagang kailangan din natin maging consistent, di ba, sa mga bagay na to. Sabi nga, yung consistency daw, parang siya, na-overlook. Yung parang kunwari, ito, lagi to nagsisimba na, parang ilang years na natin kasama. Parang na tayo na, okay, andyan siya. Pero parang pagka tinignan, nakaka-bless pala yung buhay niya na tuloy-tuloy siya kay Lord, diba? Ganun. Na parang doon mo makikita na powerful pala, na iba yung impact pagka yung nag-share sa'yo ng ganito, yung talagang nagtutuloy kay Lord. Kasi naman yung na parang pawala-wala, ganun, diba? Kaya ganun daw siya, na powerful virtue siya sa buhay. Kaya yun nga, diba? Parang may mga pa-next nga ako. Sa mundo daw kasi, yun ang daming nagbabago, diba? Yung ang daming change. Ewan ko kung na niyo ba yun, yung sa toothbrush, yung sabi, ewan ko kung ina-apply nyo yun, syempre kami mga makaluma yung sa amin. Yung pagka daw tapos mo mag-toothbrush, idudura mo yung bula, tas di mo na daw mumumugan. Paano naman kaming mga nabuhay na ng ilang years na nagmumumug talaga kami. Kaya yun, tapos nung sinabi yun ng program namin, may co-teacher ako, 65 na siya. Pa 65 na ganun. Basta pa senior na. Retire na. Sabi niya, magagawa ko pa ba yan? Yan, tagal-tagal. Parang pa siya na, ilang taon na ako nabuhay na nagmumumog pagtapos. Parang gano'n na, ang dami, may mga change pa din na, pati sa toothbrush, parang may gano'n pala. Diba? Tapos yun nga, ang daming distraction. Kaya sabi daw, talagang crucial na yung tayo, diba, yung ina-anchor daw natin yung sarili natin, ayun nga, sa unchanging love and faithfulness ng Panginoon. Diba? Kasi parang, kunwari tayo, bakit yung iba nahihirapan na maging tapat kay Lord? Kasi ang daming distraction, diba? Parang ang daming mga pwedeng mga barkada na yumaya sa ganito, ang daming pwede puntahan, diba? Ang daming mga basta ang daming mga offer ng mundo. Kaya sabi doon, talagang nawawala yung natin minsan nagiging consistent tayo sa mga bagay. Kasi nga, parang minsan di mo nagagawa kasi may ginagawa ka pang iba, gano'n. Yung parang ang daming ganap, gano'n. Yan, tapos sabi, yan, parang kagaya din, di ba, kunwari sa halaman nga, nalagyan naman natin yan example. Di ba, na kung hindi mo didiligan, hindi mo papaarawan. Di ba, hindi naman talaga siya, mag-grow. Na ganun din daw tayo, di ba, yung connection nga talaga natin kay Lord, kailangan tuloy-tuloy siya. Sabi nga, it is not enough to have, hindi ko din yun mabasa. Wag na natin basahin na siya. Niisip ko pa kanina, paano mo ko ba ito babasahin? Pero nilagay ko pa din. Basta yung parang, alam niyo yung mga big moments, ganun, of devotion or fleeting encounters with Him. Diba? Na, ito yung tingnan natin yung picture. Yan. Kunwari sa growth, yan, usapang growth. Yan, mas nag-grow daw yung consistent kaysa dun sa perfectionist, di ba? Yan, kunwari, kailangan, maayos, kailangan ganito. Kailangan yung devotion ko, 7 chapters lagi, hindi ako pwedeng 6 chapters, ganyan. Yung parang kumpara mo dun sa, 1 chapter, 2 chapters, yung parang gano'n, yung nagigets nyo, na nagiging tuloy-tuloy, yung isa perfect nga, di ba? Pero, hindi naman tuloy-tuloy kasi kailangan perfect, kailangan, maayos yung ginagawa niya, ganun. Kaya sabi
sabi dyan, it is not in the big leaps we take once in a while. Hindi daw yun yung sa mga big gestures, big moments, di ba? Kundi dun sa mga small, steady steps we commit to daily that shape our destiny. Diba? Na kunwari yan nga sa devotion, diba? Parang hindi naman lumalago yung tao kasi biglang naging ano siya, diba? Na biglang may mga visitation na gano'n, na biglang nakita niya si Lord, gano'n. Parang hindi lang doon. Oo, may impact yun. Pero yung araw-araw, yan, meron siyang ano, yun yung mas nagpapalago sa isang tao na mamaya magigets pa natin. Sabi nga, yan, yung whether in our walk with God, in business or in personal growth, yan, consistency is the key that unlocks long-term success. Yan, di ba? Kunwari sa mga nagbi-business, parang isipin nyo, bakit yung mga iba, matagal na yung negosyo nila, pero, bukas pa din. But yung iba, bago, alam niyo yung nadaanan ko kasi dyan sa munisipyo, yung Good Day ba yun? Yung, basta yung katabi ng Angels. Tapos naalala ko, parang dati ang ganda-ganda nung grand opening, parang di din pala nagtagal, gano'n. Na parang dun mo makikita na ba't yung ibang mga business nagtatagal na tuloy-tuloy, di ba? Kasi parang hindi lang naman laging grand opening, hindi laging engrande yung mga bagay, kundi, yun nga, consistent tayo. Na ganun din sa mga personal growth, di ba? Na ba't tayo nag-grow? Kasi every day, di ba, nagpapabago tayo kay Lord, nagsasubmit tayo sa Panginoon. Yan, sabi din po, yan, if you meet God every single day, you will grow. Sabi, di ba? And when you grow, you will change. Yan, may mga ibang tao kasi, di ba, na kailangan ko magbago. Yung parang masyado tayong focus na magbago tayo. Pero, ang pinaka-goal pala dapat talaga natin, ay yun nga, yung lagi nating ma-encounter ang Panginoon. Paano mo masasabi na na-encounter mo si Lord? Di ba? Yun yung kinausap mo siya, narinig mo din ang sinasabi ng Panginoon, pwedeng sa Bible, pwedeng out ng galing sa Holy Spirit, 'di ba? Yung gano'n na-encounter mo siya, mga deep worship, 'di ba? Yung mga gano'n na doon mo nararanasan yung mga pagkilos tsaka pangungusap ng Panginoon, 'di ba? Hindi naman lagi kunwari kay Moses, sa ilang taon niya ba, maya-maya ba, may burning bush? Di ba, isang beses lang naman. Hindi ba, okay, hapon na, punta na ako doon, baka nandun na yung burning bush. Di ba, hindi naman, na laging may burning bush. Pero, naging tuloy-tuloy, di ba, yung mga, yung paglapit niya sa Panginoon. Kaya, may mga time na tayo, may miss out natin yung mga pwedeng gawin ng Panginoon dahil tinatamad tayo, di ba, doon sa mga araw-araw na mga bagay na dapat natin na gawin. Kaya sabi nga, eto may tatlong tatlong pillars of biblical consistency. Ano lang naman to? Tatlong W. Kaya medyo, maalala nyo. Yan yung una, yan? Sige. Yan, yung consistency in our walk. Yan. Sabi nga po, yan, ito yung mga, ano ba yung mga walk? Sa Bible, madaming binanggit na mga walk na, na dapat natin na ituloy-tuloy. Yan, una, yung walking by faith. Yan. Sabi po dyan, making decisions based on God's promises rather than circumstances. Yung nagde-decide ka, hindi dahil galit ka, yun di ba yung dahil gutom ka. Ayaw na kita kaibigan, gutom ka lang naman, di ba? Parang dami mo ng mga sinabi, di ba? Ikaw talaga, wala ka talaga. Yung parang nakaka-focus tayo dun sa mga nangyayari, di ba? Hindi niya lang nagawa yung ganito, di niya nakabit yung pinapakabit mo, di ba? Nag-decision ka na ayaw mo na sa kanya, di ba? Ganun na. Hindi daw ganun, kundi laging based sa promises ng Panginoon. Di ba? Yung nagde-decide tayo na ito yung gagawin kong pagbibigay kasi Lord, ito po yung pangako mo na pag nagbigay po ako, ibabalik mo. Lord, nagde-decide po ako maglilingkod ako kasi sabi mo pag naglingkod, ganyan. Yung may mga promise tayo na pinanghahawakan. At yun nga, sabi pa rin sa 2 Corinthians, di ba, yung for we walk by faith, not by sight. Di ba? Kasi sabi nga po dito, yung consistency, sorry sa PowerPoint, kikay. Na-enjoy ko kasi masyado yung ay na may heart. Wala lang, natuwa lang ako. Yan, sabi dyan, yung consistency in our relationship with God empowers us to weather life's storms with unwavering faith. Diba? Yung kapag dahil tuloy-tuloy na tayo kay Lord, hindi ka na naapektuhan na ng mga bagay na nangyari sa'yo na ayaw mo na magsimba kasi malamig, di ba? Ayaw mo magsimba kasi gutom ka, ayaw mo na mag-outreach kasi mainit. Yung parang hindi na nakadepende doon, di ba? Na kunwari kahit din sa buhay, ayaw mo na magsimba dahil lang ba, wala ka ng kaibigan, umalis yung mga ka-light group mo, hindi kasi naman. Di ba? Yung mga ganon, di ba? O di kaya, nawala yung one-to-one mo. Parang hindi ka na, parang ka na
down dahil dun sa mga nangyayari sa buhay mo, kundi naka-steady ka na dahil mas yung parang mas nakikita mo na mas steady ang Panginoon, 'di ba? Mas tapat si Lord. Sabi nga, when we face trials and tribulations, yan, kung may mga time talaga, 'di ba, na antindi na mga pagsubok, sabi, it is the consistent presence of God that provides solace and strength. Diba? Na yun talaga yung pagka naging steady ka na dun na, yung parang ako din, nagets ko na dati yung mga ate namin, mga kuya, gano'n na, pag sinasabi na, hindi, maintindihan nyo din yun pagtanda nyo. Yun, parang dumating ka, matanda na pala. Gano'n na, nagigets mo na meron talagang ginagawa si Lord kapag nagtutuloy-tuloy tayo, na naiintindihan mo, bakit dati, problema ako pag ganito, ngayon wala na, gano'n. Parang, kayo din, maintindihan nyo din, pagtanda nyo din. Yan, pero yun nga, parang magigets nyo yun na, bakit dati, problema, nagagalit na ako pag ginawa to. Dati, pagka may ganitong sinabi, talagang na, di ba? Kasi, yun nga, yung presence ni Lord, binabago tayo araw-araw. Sabi din, it is during these challenging times that we truly appreciate the significance of a steadfast connection with our Heavenly Father. Yan, di ba lalo dun sa mga down moments? Parang mas dun mo na-appreciate na, Lord, thank you kasi faithful ka, di ba? Parang mas dun mo nakikita na mas tapat si Lord, na kahit na, yun nga yung pinag-pray ni Boninoy, di ba, na iwan man tayo ng lahat, di ba? Parang umalis man yung mga tao, pero si Lord nananatili siya. Kaya kunwari, di ba, pagka usaping, sabihin natin na na-hurt ka sa church, yung hindi ka aalis sa church dahil na-hurt ka ni AJ, di ba? Kasi, yun, di ka naman kay AJ, hindi naman si AJ nagligtas sa'yo, di din naman kay AJ ka naglilingkod, di ba? Yung mga ganun. Kaya, parang dun mo na nakikita na nagiging steady tayo dahil nakikita natin yung katapatan, di ba? At pag-ibig ng Panginoon. Sabi din, di ba, ito, the services and spiritual highs will not sustain you. Di ba? Yung parang, may mga spiritual high, may mga talagang revival, 'di ba? Pero yun talagang nakakapag-sustain sa atin, 'di ba? Yung daily time natin sa Panginoon. Kasi yun nga, 'di ba? Sabihin natin na may mga revival na nangyayari sa church, 'di ba? Pero kunwari may mga time na tayo, 'di ba, na ine-enjoy lang natin yung presence ni Lord. Hindi naman all the time tayo na catch fire. 'Di ba? Parang gano'n na. Okay, lahat ng mga dito pumunta dito mapagalingin, 'di ba? Hindi naman laging gano'n, kundi laging may leading at timing si Lord, 'di ba? Kaya tayo, hindi tayo nakaasa doon na dapat spiritual high, kinilabutan ka, nakita mo bumukas yung langit, may apoy, mga ganun-ganun na experience, di ba? Kundi, yun nga yung ina-enjoy, di ba? Ina-enjoy natin yung araw-araw na encounter natin kay Lord. Yan, kasi may difference daw. Kunwari, ito, yung mga daily encounters. Yan, bakit araw-araw, nagde-devotion tayo, sinasabi mag-devotion tayo? Kasi nga, relational, yun yung natin, connection natin sa Panginoon. Yung mga holy visitation, ito yung, kunwari, kagaya nga nun kay Moses, di ba, yung sa burning bush. Kunwari din yung kay Joshua, di ba, yung sinabi na, I am the captain of the Lord's army, ganyan. Yung mga visitation na kagaya kay Elijah, yung talagang, yung mga encantado, yung mga supernatural, di ba, na talagang gumagamit. May apoy, may mga tubig, lahat na ng kapangyarihan, di ba? Yung gano'n na visitation, na yun naman, nagbibigay ng direction na, ito yung gagawin mo, ganitong strategy yung dapat gawin mo. Kaya, hindi naman lagi gano'n na pagka-pray mo talagang, di ba? Kaya, gano'n tayo na, hindi, kasi nga common daw ngayon yun, lalo sa mga kabataan, yung mga Gen Z na ba? Gano'n. Yung para sabi, parang more on intensity na lang daw, hindi na daw intentional. Diba? Na parang gusto mag-church kasi ganito yung mga nararanasan. Pero, yun nga, later on, diba? Kailangan masanay tayo na talagang relation sa Panginoon. Yan. Sabi din, ito yung mga daily encounters na devotion natin. Yan, ito kailangan talaga, tayo yung nagpupursue, di ba? Ito yung nagre-require. Minsan, kailangan mo talaga mag-alarm, kailangan mong bumangon, kailangan mong imulat talaga yung mata mo, kailangan gumalaw-galaw kasi magde-devotion ka. Yan. Pagka mga visitation, ito naman, ang nire-require ng Panginoon sa atin ay obedience, di ba? Na may sinabi siya sa'yo, ngayon, yun yung kailangan mong sundin. Yan. Yung daily encounters, ito yung nagpapalago sa atin, sa intimacy natin sa Panginoon. Yung holy visitation naman, ito yung may assignment ka, tapos binibigyan ka ngayon ni Lord na paano mo gagawin yun. Diba? Ikaw, kunwari din, may mga new season tayo na, hindi na ito yung gagawin mo, ito na. Yung parang, doon mo na, nalalaman na,
okay, shift na yung mangyayari. Yan, sa daily encounters, dito nagbabago yung mga perspective, di ba, yung mga perceptions natin. Yung araw-araw na okay, ganun pala, dapat pala ganito, dapat pala ganyan. Yan, sa Holy Visitation, dito ka naman na nire-release ng Panginoon na gawin yung purpose niya. Kaya, yung lahat ng bagay na to, yan, special to lahat. Pero, yun nga, yung mga Holy Visitation daw, isipin niyo tayo, di ba tayo, may nakaset tayo na devotion. Kunwari tayo, Lord, ito po, kada 10 p.m., magpe-pray na po ako, dito po ako sa lugar na to. Yan, magpe-pray po ako nito, i-meet niyo po ako, magde-devotion ako. Yan, pero yung tayo yung pumipili nung devotion natin. Pero daw, yung Holy Visitation, si Lord pipili, di ba? Na, ngayon, paano malalaman na ready ka kung ginagawa mo yung lagi na, yung araw-araw, di ba? Yung daily encounters. Yan, sabi din, pangalawa naman, consistency sa walking in light. Yan. Yan, sabi dyan, maintaining transparency and truth in daily life. Ito yung ina-apply na natin lagi yung mga nababasa natin, di ba yun? Tapos yun nga, nagiging maayos na yung buhay natin na hindi ka na yung sinasabi nga ni Pastor na di na tayo double life, di ba? Kundi meron na tayong transparency at katotohanan. Sabi, but if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship with one another. And the blood of Jesus, His Son, cleanses us from all sin. Di ba? Na mahalaga yung namumuhay tayo sa liwan kasi doon nakikita ng mga tao na totoo tayo, di ba? Sa pananampalataya na meron tayo. Hindi yung pag-shaneran mo, talaga ba? Naniniwala ka doon? Ina-apply mo ba? Hindi naman na i-judge tayo, di ba? Kundi, yun nga, nakikita na sa atin na parang, oo nga, ina-apply niya yan, ginagawa niya. Yan, sunod, walking worthy. Yan, ito naman, yung sa buhay natin, yung living in a manner that reflects our spiritual adoption. Anong ibig sabihin nito? Yun nga, dahil nung tinanggap natin si Jesus, di ba, naging mga anak tayo ng Diyos, di ba? Na yan, yung inadapt tayo ng Panginoon na maging nandun sa pamilya niya. Ngayon, hindi na natin pwede laging maging excuse na, ganito ako ganito yung lahi namin, ganito kami sa bahay. Di ba? Hindi na pwede kasi inadapt tayo ng Panginoon. Ngayon, yung nature ni Lord, yun na yung dapat na nagiging nature natin. Hindi na natin pwede sabihin na, ganito kasi papa ko, ganito mama ko, ganito talaga kami sa bahay, nag-aaway-aaway, yung sigawan namin, ganun talaga yun, di ba? Hindi na pwede kasi kung paano si Lord, kung paano tayo sa kingdom ng Panginoon, di ba? Doon na nagiging yung dapat na namumuhay na tayo worthy doon sa place na yun, di ba? Sabi nga, I therefore, a prisoner for the Lord, urge you to walk in a manner worthy of the calling to which you have been called. Diba? Na tinawag tayo ngayon ng Panginoon, diba? Mga sons and daughters. Tinawag tayo ng mga prince, mga princess, diba? Kaya hindi tayo pwedeng basta-basta na lang na kung ano-ano suot natin, diba? Na kung ano-anong mga pinapanood natin, paano tayo magsalita. Bakit? Yung parang kunwari tayo dati, okay lang naman tumawa tayo ng, diba? Parang kahit ako nung high school, ganun naman talaga ako tumawa. Pero bakit ngayon parang pinipili mo na kung kailan ka lang tatawa ng ganun, kailan gaganon. Diba? Yung parang may na nagiging maayos na tayo, hindi na tayo yung na parang na tayo kagaya sa mga tao dyan sa labas na walang pinagkaiba. Kundi, yun nga, nagkakaroon na ng difference. Diba? Hindi naman tayo people pleaser, pero ang ginagawa natin, gusto nating mamuhay ng worthy, diba? Sa pagkatawag ng Panginoon sa atin. Naisipin mo, kunwari magki-care group ka, ikaw maglilid ng care group ng mga elementary, tapos ikaw din leader ng mga, di ba? Parang paano sila maniniwala na dapat maayos, ganun, di ba? Kaya dapat, may mga tayo na inaayos na rin natin. Hindi naman tayo KJ, di ba? Hindi naman tayo KJ, masaya naman talaga kay Lord. Pero, yun nga, yung paano tayo magsalita, paano tayo yung mga, na binabash ng mga tao yung pangit yung ganyan. Parang hindi ka ganun. Kasi nag-care group ka, nag-light group ka, sinabi mo yung bago, pangit naman ang kilay mo, ano ba yan? Parang, di ba? Hindi ka ganun. Kundi, tapos inagawan mo ng pagkain, di ba? Ganito kami sa bahay, nag-aagawan talaga kami. Hindi ganun. Kundi, inaayos na natin, nagdaday to self na tayo. Yan. Sabi din, eto, yung walking in freedom. Ito naman yung breaking free from past bondages, 'di ba? Ito na yung hindi na tayo namumuhay sa mga dati nating kasalanan, 'di ba? Kundi lagi na nating nilalakaran yung freedom na binigay ng Panginoon sa atin. Sabi nga, for freedom Christ has set us free.
Stand firm therefore and do not submit again to a yoke of slavery. Ito yung hindi mo na yung dineliver ka na ni Lord doon, wag na natin balikan, 'di ba? Kasi sabi sa 1:1, yung bumabalik nga daw, 'di ba, doon sa kasalanan, 'di ba? Para siya yung aso na, basta gano'n, di ba, na kinakain niya, sinuka niya, na kinain niya pa, di ba? Kaya, wag tayong gano'n na, kundi mamuhay tayo sa freedom, di ba, na pinalaya tayo ngayon ng Panginoon, di ba, dineliver niya tayo doon. Gamitin natin yun, yung freedom na yun, para maglingkod naman sa Kanya, malugod ang Panginoon, di ba, at makilala pa siya. Yan, sunod, yung walking in wisdom. Yan. Mahalaga din na kahit na, kunwari yan, tumatanda na tayo. Yan, sa age man natin o sa, kay Lord, di ba? Yung pa rin tayo, seeking godly counsel, di ba? Yung nagtatanong ka pa din na, kuya, pastora, paano po yung ganito? Paano po gagawin pag ganyan, di ba? Yan yung may mga ganun na hindi tayo, kaya ko na to, okay na to, alam ko na to, di ba? Parang hindi ganun kasi mas doon tayo nagfe-fail, di ba? Sabi nga din, yan sa Proverbs, whoever walks with the wise becomes wise. Yan, but the companion of fools will suffer harm, 'di ba? Na hindi tayo yung nagyayabang na di mo sasabihin na may mga ganito ka palang dinidil kasi ayaw mong ka na mapahiya ganyan. Pero kailangan mo na pala ng tulong, 'di ba? Kaya mahalaga na nagtatanong tayo, nagsasamit pa rin tayo, 'di ba? Pag may mga corrections, yung talagang ina-assess tsaka pina-process natin. Kasi nalaman ba? O basta parang na-realize ko na, oo nga, parang may mga time na tayo, hindi natin, hindi natin pre-process, bakit tayo sinabihan ng ganun? Bakit tayo kinorek dito? Yung parang lang natin na, yun naman, lagi na lang mali iniisip niya, ganyan. Parang, nagagalit tayo agad. Pero, may mga time na, kunwari yun nga, pag nakokorek tayo, yung ginagawa natin, imbis na iayos natin, parang dinidistract natin yung sarili natin na iba gagawin natin. Meron tayong ibang, na lang na, hindi ko na lang to gagawin. Parang, imbis na maging maayos yun nga, na dahil ayaw natin magpa-correct, nagugulo pa. Yan. Tapos sunod, ito naman yung walking in love. Yan, ito yung demonstrating Christ's character daily. Yan, isipin nyo, di ba, araw-araw na mamumuhay tayo na talaga nakikita yung character ni Jesus. Sabi nga dyan sa Ephesians, 5:2, and walk in love as Christ loved us and gave Himself up for us, a fragrant offering and sacrifice to God. Kasi, ganun talaga, di ba? Kunwari, yung di ba, na yung kagaya dun sa kasal, di ba? Yung dahil sinabi na yun na pipiliin ka araw-araw, di ba? Parang magda-die to self na yung bawat isa. Ganun din tayo sa Panginoon. Kasi, yun nga, di ba? Parang ganun din ang discipleship, di ba? Na talagang, Lord, gusto ko po na mag-grow pa, di ba? Yung relasyon ko sa inyo. May mga kailangan tayong isurrender, meron tayong mga kailangan ngang hindi gawin dahil nga gusto natin yung mas maging mas malugod ang Panginoon. 'Di ba? Kaya parang may mga time na ganun na kailangan nating kunwari, ito mahalin mo pa din 'yan. Ito, parang 'di ba yung pagka kunwari mga ka-light group mo, parang paano kuya, paano yung ganito? Tapos parang ikaw, ano ba yan? Ayoko na, 'di ba? Yung mga ganun na magkukulit, 'di ba? Kaya parang hindi tayo nagda-die to self pag ganyan, kundi yun nga kailangan natin laging mapakita, 'di ba? Yung character ng Panginoon, 'di ba? Tsaka yun nga yung talagang mag-walk in love, 'di ba? Hindi tumigil ka nga, 'di ba? Hindi ganun, kundi nyo nakikita dapat kung sino si Jesus. Yan. Susunod, yung walking in the Spirit. Yan. Mahalaga din na tuloy-tuloy tayo dahil, yun nga, kailangan nating mamuhay under the Spirit's guidance. Diba? Sabi, but I say, walk by the Spirit and you will not gratify the desires of the flesh. Diba? Lalo nga tayo, diba? Kalaban talaga natin yung mga sarili natin kasi, yun nga, yung flesh gustong matulog, diba? Lalo ngayon, malamig. Diba? Pero ikaw sa isip mo, dapat nagde-devotion na ako, dapat ganito na ginagawa ko. Diba? Kaya dapat talagang mamuhay tayo in the Spirit para makayanan natin yun, di ba? Na magawa natin yung pinapagawa ng Panginoon, di ba? Yung nililid ka na talaga ni Lord na mag-share, nililid ka na ni Lord na talagang ipag-pray na yung taon to, ganito mag-lead ka na ng Bible study sa bahay nyo, di ba? Yung talagang, yung mga leading na yun, di ba? Sundin natin. Yan, na lang din, kasi na-share ko nga sa LG namin. Yung tungkol nga dun sa kasi may di ba hindi ko pa din nalaman yung term. Yan, basta may term kasi dun sa ang kalapate na
yung ano, basta kita niya yung mga ano, yung lugar, di ba yung nga yung sa ano, The Chosen Adventures. Basta yung kalapati, kita niya yung ano, yung mga nangyayari. Tapos, sa ano pala, ang totoong kalapate, peke yung iba. yung ano, sa kalapate, sa totoong buhay pala, ano sila, kunwari si Tatay Saldi, papakainin niya yung kalapate ng kada 9 a.m. Ganon, yung kalapate, pupunta siya ng pupunta doon sa ano ng 9 a.m. Kasi alam niya na, ay 9 a.m. kakain ako, ganon. Nakaprogram siya. Tapos, dahil nagtutuloy-tuloy yun, na ganon yung ginagawa ni Tatay, ano ang gagawin din ng kalapate? Pupunta siya ng pupunta doon. kaya di ba yung pag gumagano? Di ba pumupunta yung kalapate? Kasi nga parang may ganun sila na alam nila, di ba? Tapos, di ganun, kunwari yun. Tapos kunwari sabihin natin, umalis si Tatay, nagpunta siya sa ano, Talipapa, ganun. Yung kalapate, pupunta din sa Talipapa kasi nandun si Tatay, 9 a.m. nakakain ako. Ganun. Pero kapag kada kunwari, hindi nagawa ng tao yun na yung ginagawa niya palagi, ang gagawin ng kalapate, unti-unti niya nang tinatanggal yun sa program niya. Yung parang alam niyo yun, inaalis niya na hindi na ako pupunta doon. Parang ganun. Kaya, ano niyo, di ba, na bakit yung ano sa Bible, ang sabi, do not grieve the Holy Spirit. 'Di ba? Kasi nga ang Holy Spirit, ganun din siya, 'di ba? Sa kalapate na kapag ka nakikita niya na parang neglected na siya, di na siya welcome dun sa lugar na yun, di na ginagawa ng paulit-ulit. Hindi na ano, yung parang umaalis na siya. Ganun na parang isipin niyo ang galing nung ano nung totoo. Na nung pinapanood ko yun, nakaganon ako kasi grabe talaga yung mga tukain. Yan, pero ang ganda nung ano, 'di ba? Na totoo pala kaya pala sa kalapati siya ano, 'di ba? Na gentle siya pero yun nga hindi niya ipipilit na pupunta pa din siya, hindi mo na nga siya wini-welcome doon. Kaya tayo, di ba, sa mga araw-araw na mga devotion, di ba, araw-araw na mga ginagawa natin sa Panginoon, gawin lang natin siya, di ba, ituloy-tuloy natin. Kasi, yun nga may something talaga na pwedeng gawin ang Panginoon sa consistency. Yan, sabi nga din, consistency in our relationship with God enables us to align our hearts with His will. Di ba, na bakit ganun? Parang may mga time dati hirap na hirap isuko yung bagay na to. Pero dahil kaka-pray natin, kaka-take time natin sa Panginoon, nagiging aligned na yung puso natin, kung ano yung kalooban ng Panginoon, yun na din yung nagiging gusto natin. Kasi, yun nga, sa pagiging tuloy-tuloy, hindi naman yung bigla na, isuko mo na yan, parang ikaw, okay, ganun. Pero, hindi nagiging out of love. Pero dahil pagka tinutuloy-tuloy natin, nagiging yung parang nagiging natural, 'di ba? Yung pag-surrender natin sa Panginoon. Sabi din, through regular communion with Him, we become attuned to His voice and guidance. 'Di ba? Ito yung mas nagiging sensitive na tayo, 'di ba, sa leading ng banal na Espiritu. At sabi din, we begin to recognize His promptings and follow His leading. Ito yung nagiging madali na sa atin na sumunod. Pag may sinabi, pagka sharean mo to, yung parang okay siya, sharean mo, ganun. Yung parang hindi ka na nagre-resist na, ayoko nga, mamaya isipin, ganito ako, ganyan. Kundi, ginagawa mo na. Sabi din, walking in step with the plans and purposes He has for us. Diba? Ito na yung nagiging madali na yung sumunod. Diba? Nakikita natin na, Lord, dati ang hirap nito, pero dahil nga nagte-take time tayo, diba? Nagiging madali sa atin yun. Yan. Kaya sabi nga po dyan, a hungry heart never stops pursuing God. Diba? Na ganun yung nangyayari kapag namumuhay tayo na tuloy-tuloy, diba? Na consistent, diba? Sa sa walking in the Spirit. Diba? At sabi din po, yan, ito namang isa pang walk, yung walking alert and sober. Yan, mahalaga na tuloy-tuloy din tayo sa paglalakad natin na alert, diba? Kasi, yun nga, kailangan natin ng spiritual vigilance. Lalo ngayon, diba, na ang daming mga, pwedeng mga gawin ng kaaway pagka, paprente-prente tayo. Pero, yun nga, sabi dito, so then, let us not sleep, yan, as others do, but let us keep awake and be sober. Diba? Hindi tayo natutulog spiritually. Yan, kundi talagang alam natin yung mga ginagawa, 'di ba, ng Panginoon. Tsaka, yun nga, talagang nire-resist natin yung mga gawa ng kaaway. Yan, sabi nga din dito, sa Hebrews 5, yan, bakit kailangan natin magtuloy-tuloy sa walk natin sa Panginoon? Kasi, eto, tingnan niyo yung warning ni Paul. Sabi niya, dapat, mga tagapagturo na sana kayo dahil matagal na kayo sa pananampalataya. Ngunit hanggang ngayon ay kailangan pa kayong turuan ng mga panimulang aralin tungkol sa salita ng Diyos. Katulad pa rin kayo ng mga sanggol na nangangailangan ng gatas dahil hindi nyo pa kaya ang matigas na pagkain.
Yan, sa verse 13, ang mga nabubuhay sa gatas ay mga sanggol pa at walang muwang kung ano ang mabuti at masama. Ngunit ang matigas na pagkain ay para sa mga sapat na gulang na at alam na kung ano ang mabuti at masama. Kaya kailangan natin magtuloy-tuloy doon, di ba? Sa mga walk natin na yun sa Panginoon. Kasi, yun nga, kailangan natin ma-distinguish, di ba? Ano yung sabi nga ni Charles Spurgeon yun, sabi niya, ang discernment daw, hindi lang daw siya malaman mo ano yung good at bad. Sabi niya, dapat ang discernment daw ay nalalaman mo ano yung good at almost good. Ganun. Parang right and almost right. 'Di ba? Na parang ganun yung doon, yung sinasabi doon na hindi tayo yung parang kailangan maging maayos tayo kasi 'di ba yung sa CCF nga naglabas sila ng post yun nga yung mga deepfakes tapos yung mga basta ganun. Yung mga ginagaya daw yung mga pastor. Kaya parang isipin mo kahit sa mga ganun, di ba? Kailangan natin mag-ingat. Kaya yun sinasabi dyan na yung discernment natin, kailangan mag-grow. Yan. Sabi din, consistency in our spiritual walk leads to maturity and discernment. Yan. Kasi, ba't kailangan natin mag-mature, di ba? Tsaka bakit kailangan lumakas yung discernment natin? Kasi, pag wala daw yun, nagiging parang mga baby tayo, di ba? Yung parang mga spiritual infants. Sabi dyan, unable to distinguish good from evil. Ayan, yung parang isipin mo, 10 years ka na, 5 years ka na kay Lord, sasawayin ka, wag yan, hindi yan, di ba? Parang isipin mo, tanda mo na tapos, wag ka dyan parang, ang awkward naman. Di ba, na parang kung bata yun, okay, sawayin natin, Faith, Amari, wag yan, ay, Saya, wag yan, di ba? Pag ganun, pero kunwari, Raylene, wag ka dyan, di ba? Parang ang tanda na. Pero syempre, nananaway tayo kapag alam talaga natin na, pero yung mga ibang bagay, di ba, na dapat alam na natin, yun nga, kailangan natin mag-grow. Yan, nasunod naman, yan, yung una pong consistency, kailangan natin ng consistency in our walk. Pangalawa naman, consistency in our ways. Yan, ito yung mga iba pang part ng buhay natin na kailangan pa rin maging tuloy-tuloy sa Panginoon. Sabi nga, ito yung analogy dyan, sa Ecclesiastes 10:1, kung paanong napapabaho ng isang patay na langaw. Yan, ang Tagalog tayo para maintindihan natin. Yan, napapabaho ng isang patay na langaw, ang isang boteng pabango, ganoon din ang kaunting kamangmangan. Bible po nagsabi nito. Yan, nakakasira ng karunungan at karangalan. Yung parang naalala ko kasi, nagtanong si pastor ng YA. Tapos nag-joke lang naman ako na ganun. Sabi ko, pag nagkapera po ako, papatumba ko po yung mga nagsabing di po ako aangat sa buhay. Tapos hindi condemn naman nila ako. Sabi ko, grabe, parang nawala lang ng kabutihan ko. Parang nabura lahat ng kabutihan ko dahil lang doon sa Gino ko, ganun. Tapos, yun nga parang lagi yun, paulit-ulit. Sabi si Tita Edna nang sumaport, tama, hindi na. Tita Edna. Pero, yun nga parang minsan ganun lang na parang humirit ka, feeling mo di ka na mabait, di ba? Pero, kunwari yan, di ba, na parang isipin mo, onti lang yun, pero nawawala pala, di ba? Na, yan, kagaya kunwari kasi sa Bible, wait lang. Paano muna ako dun sa pabango? Namali ako naman. Mamaya na yun. Yan, sa Bible times daw kasi, yung perfume, hindi lang naman siya, yung sosyalin lang, nakakaluwag-luwag ka lang sa buhay. Diba? Sabi daw kasi, sobrang valuable nun. Diba? Sabi niya, traded and treasured. Sabi, naalala niyo, diba, yung kagaya nga kay Mary, na nung binuhos niya yung alabaster jar na yun, diba, parang sabi, grabe ang mahal niyan. Diba? Parang ganun pa na dapat ganito ginawa natin, ganyan-ganyan. Kasi, ganun yung halaga ng pabango. Yan, pero sabi nga, kahit daw ganon, nakaliit, 'di ba? Sabi, kaya patay na yan, yung patay na langaw, kahit ganon lang kaliit, na isipin niyo langaw lang na yan kaya daw masira yung buong batch na yun ng pabango. 'Di ba? Na parang isipin niyo ganon lang kaliit, kayang masira yung ang bango-bango, 'di ba? Na ganon yung ganon din daw, 'di ba? Yung ginagawa ng yan, pa-next nga ako dun sa may nagtitinda. Yan sa kabila, yung brown. Yung brown. Yan, sorry, nagulo. Yan, sabi daw, ganun daw yun. Kunwari isipin nyo, yan yung nagtitinda, yung mga merchant. Yan, sabi, this powerful metaphor teaches us about devastating impact of small compromises on our Christian witness. Parang isipin nyo, maliit lang na compromise, pero pwedeng maruwin, di ba, yung ilang years na testimony mo.
Di ba? Yung parang kunwari sa ilang years, naging tapat ka kay Lord. Pero dahil lang may mga ginawa kang compromise, parang ang laki nung impact, di ba? Na may mga time na gano'n na dapat nag-iingat tayo at tuloy-tuloy kasi hindi natin alam, di ba? Anong pwedeng maging impact ng mga desisyon na ginagawa natin. Sabi din, just as a merchant's reputation could be ruined by one contaminated batch of perfume, our testimony, sabi, can be damaged by seemingly small inconsistencies in our ways. Yung kunwari yung merchant, syempre alam niyo naman dati, di naman nila ipopost sa Facebook na, grabe tong tindero na to, peke yung pabango. Kundi ang ginagawa, pinagkakalat talagang sa, syempre yung bayan nila, maliliit lang. Uy, grabe, huwag kayo bibili doon ha. Ano yun, pangit yung mga pabango doon, ganyan. Yung parang masira yung reputasyon niya na sa dami niyang tininda na mababangong pabango, 'di ba? Nasira lang ng batch na yun dahil lang nga doon sa patay na langaw. 'Di ba? Kaya parang ganun din na tayo daw, yung mga testimony, mga natin, wag nating sasayangin dahil lang sa mga inconsistencies. 'Di ba? Kaya kagaya ayan, kunwari kay Joseph, next nga ako. 'Di ba? Yung kagaya kay Joseph na naging consistent siya. 'Di ba? San man siya, 'di ba, talagang nagtuloy pa din siya. Kasi yun nga, where one dead fly can spoil precious perfume. Yan, our testimony requires unwavering integrity. 'Di ba? Yung parang ganun, nakita naman natin na talagang may mga time sa buhay natin na matetest tayo ng Panginoon, di ba? Na ito, magko-compromise ka ba dito? Anong decision mo dito? Ano yung pipiliin mo pag ganito na yung mga choices, di ba? Kaya kailangan natin maging tapat pa din. Tsaka yun nga, hindi nagwe-wave, di ba? Yung integrity natin na may nakakakita o wala, di ba? Nagiging tapat tayo sa Panginoon. Yan. At sabi nga po dito, ano yung mga dapat na maging consistent tayo? Una, yung truth in all dealings. Yan. Sabi, even small deceptions can destroy trust. Yan. Kasi di ba totoo naman yun? Pagka, kunwari, di ka naging tapat dito sa maliit na to, di ba? Parang mahirap ng ipagkatiwala pa sa iyo yung ibang mga bagay. Kaya, yun nga, di ba? Ganun kahalaga. Kunwari, sabihin natin, Buninay, budget to ng outreach, tapos nagulat tayo, walang outreach kasi nag-McDo siya. Di ba? Na parang, paano pa ipagkakatiwala yung budget sa'yo ng camp, di ba? Yung mga ganyan. Kaya parang isipin mo, yung mga bagay na, ito, iwan-tawan mo to, tapos hinayaan, di wag ka magsimba, di ba, inaway mo. Paano pa ipagkakatiwala sa iyo yung light group, di ba, yung mga ganyan na, pwede mo i-lead, di ba? Kaya, kahit doon, sa mga bagay na yon, kailangan natin maging tapat, di ba? Kasi, kahit Bible, di ba, sinasabi yon, mga maliit, 'di ba? Ay yung mga tapat sa maliliit, 'di ba? 'Yun yung mga pwedeng pagkatiwalaan sa mga malalaki. 'Di ba? Kaya ganun yung na kahit sa maliit, wag niyo nating isipin na maliit 'yun, kundi maging tapat tayo. Yan, sunod, kailangan din daw natin maging consistent, yan, yung relationship reconciliation. Sabi dyan, Jesus emphasized this in Matthew 5:23-24, yan, instructing us to leave our gift at the altar and first be reconciled with our brother. Yan, di ba? Ito yung mahalaga din na, yun nga, yung sabi din ng Bible, di ba, na if possible, live at peace with all men. Di ba? Kasi yun nga, talagang kailangan nating iayos yun. Tapos may dito, yan. Next nga ako. Sige nga po, basahin nga po natin. Your wounds. Yan, 'di ba? Na totoo naman 'yun, 'di ba? Na na-hurt talaga tayo ng mga tao. May mga time talagang masira yung tiwala natin, disappointed, frustrated, lahat ng mga pwede nating maramdaman. Pero sabi dyan, valid yun na na-hurt tayo. Pero hindi dapat maging mas mahalaga, 'di ba? Yung tao na yun na nakasakit sa atin kaysa sa paglapit natin sa Panginoon. 'Di ba? Kaya yun lagi yun na dapat mas mahalaga pa rin si Lord kaysa sa mga bagay na yun. Na yun nga, nagtutuloy pa rin tayo, 'di ba? Hindi yung na-hurt ka, hindi ka pinansin, ayaw mo na magsimba, 'di ba? Sa proper na lang po ako, di ba? Parang di po okay naman yun. Di ba? Parang ganun, di po ako inad sa GC, ayoko na po, ganun. Kundi, yan, yung mga bagay na yun. Tsaka, in-FO ka talaga, FO na talaga kayo, wala na, di ba? Pero, magtutuloy ka pa din, di ka, yoko na! Parang ganun na okay na, di ba? Kaya, yan nga, lagi pa rin na mas mahalaga yung relasyon natin sa Panginoon, di ba? Sunod, ito naman, yung character alignment. Yan, kasi may mga time tayo daw, yan yung yung ayaw natin na i-correct tayo ni Lord. Yan, sabi dyan, yung refusing to allow God to transform areas of our character. Yung parang, kunwari, etong ugali mo na to, talagang pikunin ka na. Parang pikunin ka talaga, laitero ka, ganun, parang dami mong na
kinokorek ka na ni Lord, pero ayaw mo, di ba? Parang, yung ano, may, sino ka sa GC namin sa work, na, parang may nagsasabi, imbis na ayusin yung ugali, naghanap pa ng quotes, gano'n. Tapos, yun nga, parang natawa ako kasi oo nga, no, parang imbis na ayusin na yung ugali, parang naghanap pa ng quotes. Minsan sa mga Christian, di ba, may gano'n na, imbis na ayusin natin, naghanap pa ng verse, di ba? Parang, hindi, sabi sa Bible, ganyan. Parang ginamit pa yung Bible sa mali. Di ba kaya ganun na tayo, pag alam natin talagang dapat na tayo i-correct, yan, wag na nating antayin na yung parang circumstances pa yung magpapabago, kundi yun nga, magpa-correct na tayo sa Panginoon. Sabi nga din, consistency builds character. Diba? Yung pagtutuloy-tuloy natin sa Panginoon, nagiging maayos tuloy yung mga character natin. Diba? Hindi naman, kunwari sa ministry, hindi naman naging tapat yun dahil lang one week nag-outreach siya. Diba? Hindi ganun. Kundi, na-train siya sa years, diba? Sa mga, mga program, ganun naman nagiging tapat siya. Yan, doon nabibuild yung character, na hindi yun minagic lang na ganun na, okay, pag-pray po natin si Gab na maayos po yung character, lahat po tayo ganun, tapos okay na si Gab. Hindi ganun, kundi, yan yung pagtutuloy-tuloy, di ba? Kunwari, basta lahat ng mga bagay na dahil tuloy-tuloy tayo, doon nabibuild, di ba? Yung mga character na dapat na, hanggang maging kagaya tayo ni Jesus. Yan. At si Jesus mismo, sabi po dito, ayan, di ba? Jesus himself modeled this through his unwavering devotion to prayer. Yan, di ba? Yung mga continuous teaching and his steadfast obedience to the Father's will. Isipin niyo yan, no? Sabi niya, he didn't just act in moments of convenience. Di ba? Na tayo din, di ba? Huwag tayong yung parang ma-break sa atin yun, na susunod lang tayo kay Lord pag madali. Di ba? Yung susunod lang tayo kay Lord kasi, okay, kaya ko naman to. Diba? Kung susunod ka kay Lord, okay, malapit lang. Dito lang naman pala, dito lang pala ako pinagtuturo ni Lord. Okay. Tapos pag malayo, ayoko yun, layo nun, diba? Yung parang may mga pinipili tayo kasi, convenient. Ay, gusto ko dito magturo kasi may aircon dito, diba? Ayoko doon, ayoko lalabas, mainit, ganun. Parang, ayoko i-light group yung mga yan, mga walang pera yan, diba? Ako lang lahat sasagot dyan, ayoko i-light group yan, diba? Hindi ganun, kundi, tayo na, diba? Hindi, convenient man o hindi, diba? Natututunan natin na mag-die to self, diba? Ayoko yan, mga ganyan, immature pa yung mga yan, ayoko yung turuan. Hindi ganun, kundi, yun nga, magiging tuloy-tuloy, diba? Sabi din, he remained faithful, yan, to his mission every day, setting an example for us to follow. Diba? Na yun, may example na sinat si Jesus sa mga buhay natin. At sunod, yung consistency in our ways. Yan, kahit nga daw po sa mga daily choices, sabi dyan, the small decisions that either build or erode our witness. Yan, kunwari sa mga maliliit na mga bagay, kunwari yan, sabihin natin na free time mo naman talaga ng 1:00 hanggang 3:00, ano yung gagawin mo doon? Pwedeng mag-build or pwedeng masira, di ba? Yung magiging witness mo, yung pagiging, yung mga pag-share natin. Kasi, pag free time naman yun, nagmamadyong yan eh, di ba? Pag vacant namin, nagbebenta ng mga kung ano-ano yan dun sa mga classmate namin, may mga yosi, may mga babe, di ba? Parang, doon grabe no, Christian yun na, di ba? Hindi gan, kundi, yun nga, dapat, nasaan na to? Nagulat ako. Sorry. Yan, ayan yung gano'n na nagiging tayo, consistent tayo sa mga choices na ginagawa natin. Yan, sabi nga din, yan, sa mga Christian life, yan, pwedeng bago, pwedeng sa mga matatagal na. Sabi dito, there comes a time that God will remove what's hindering. Ano yung mga nagiging hadlang para sundin mo si Lord? May time talagang tatanggalin ng Panginoon yun. Sabi nga din, may mga bagay na yung ibang mga tao, ginagawa nila yun. Pero ikaw, ba't di mo magawa? Kasi naka-covenant ka na. Diba? Parang bakit pwede sila pumunta dito? O bakit sila pag ganito, pwede silang maggala? Bakit sila, pwede silang, kung saan, ano lang gagawin nila? Bakit ako, iba yung gagawin ko, ganun. Yung kunwari, bakit sila pwede mag-TikTok ng mag-TikTok? Ba't kami pinagbabawalan? Bakit ganito? Yan, bakit pwede sila mandaya sa work? Ba't kami bawal? Diba? Parang may mga ganun. Pero, sabi nga, hindi mo daw yun magawa talaga kasi nasa covenant na. Diba? Nasa covenant tayo ng Panginoon. At sabi po dito, yan, may mga kailangan tayo iayos, 'di ba, sa mga buhay natin kasi merong pinapagawa, merong pinapareach sa atin ang Panginoon na hindi natin siya marireach, hindi natin siya magagawa kung yung way of living natin ay kagaya din dun sa mga shasharan natin.
Di ba? Nagigets nyo? Parang kunwari sa mga ka-work, di mo pwedeng sabihin na, uy, wag ka mandaya sa work. Kasi nakita ka, ikaw din naman nandadaya, numero 1 ka pa, di ba? Uy, wag kang ganyan, wag kang mangopya, tapos nakita, sa'yo galing yung kodigo. Di ba? Parang, alam niyo yun, na hindi mo na pwede gawin yung ginagawa nila kasi iwiwin mo sila sa Panginoon. Di ba? Ako na, sa mga kapitbahay, uy, mga mare, wag tayo magchismisan, tapos sa'yo galing, nabuntis si ganito. Di ba? Ganun. Na, uy, buntis si anak ni Maring ganito. Di ba? Hindi ganun, kundi hindi na natin yun magagawa kahit parang, uy, sino yung buntis? parang di mo na kasi, iwiwin mo sila kay Lord. Kaya sabi dyan, you will reflect His Spirit, di ba? You will reflect His fruit, yung heart ng Panginoon. At makikita daw yon sa speech na meron tayo. Di ba? Naalala niyo si Peter, di ba, nung time na dininay niya si Jesus, di ba, yung parang sabi nga doon, nag-curse pa daw si Peter, di ba? Pero anong sabi ng mga tao na nakarinig? Sabi niya, hindi, kasama ka doon, halata sa, pagsasalita mo. Di ba kasi tayo, may mga time talaga na ayaw nating tayuan, pero, yung parang ayaw nating tanggapin na Christian tayo. Pero, yung mga tao, kita talaga, di ba, nakikita nila yun. Nalaman din nila yun sa mga, sa mga pananalita natin, di ba? Kunwari, kapan kasi yung care group, sumisigaw to si Nicole, sabi niya, tama, ganun. Tapos sabi ng mga, hindi, amen. yung parang lang kami, oo nga, tama naman kasi yung sabi niya din naman na tama, pero dahil nga nasa amen, tama. Ganun, parang isipin nyo, kahit sa mga speech, di ba, na nagre-reflect mo rin sila. Yan. Tapos sabi din, you will reflect that in your money management. Bakit yung mga tao, bakit sila, dito, ito naman pinagagastosan nila, ba't ako parang hindi ko mabili, parang gano'n. May pera naman ako, pero parang hindi doon nakalaan, di ba, yung mga ganyan. Bakit sila, pwede sila mag-upgrade mga ganyan-ganyan na ang daming binibili, ganito, pero bakit ito parang limited, parang hindi, parang may resources ka, pero ba't di mo kaya? Kasi iba na yung heart, di ba? May mga ganun na kasi nga, iba na yung nasa ibang covenant ka, nasa covenant ka ng Panginoon. Sabi din, you will reflect that in your behavior, di ba? Yung parang nakikita na ito may calling to kasi iba na to kumilos. Ito may pinapagawa si Lord kasi iba na siya, iba na yung ginagawa niya, iba na yung priorities, di mo na mayaya sa ganito, di mo na mapasama sa mga kung ano-ano, di ba? Yan na nakikita yan kahit sa mga natin, 'di ba? Yung paano tayo mag-react, 'di ba? Kunwari may nagkamali, parang hindi ka na, "Oy, grabe naman 'yan." 'Di ba? Hindi, "Oy, sige." Parang nagiging gentle ka na. Yan. At sabi din yun nga yung sa attitude din, 'di ba? Na kunwari may mga hindi man nasunod yung gusto natin, parang hindi ka na nagdadabog. Ba naman kasi yan parang nagdabog ka. 'Di ba? Iniwan ka na mga kasama mo. Dabog ka diyan. 'Di ba? Parang ganun. Pero yun nga dahil nakikita na natin na may pinapagawa si Lord, may assignment tayo, may iba yung purpose. Yan, naaayos din yung mga bagay na yun, na tayo, parang dati, di naman na, Lord, bakit ganun? Okay naman to dati, ba't ngayon hindi na? Diba? Kasi yun nga, meron nang pinapagawa ang Panginoon. Sabi din, yan, kung may mga time daw na, yan, yung mga inconsistencies na yun, di ba, lumalabas. Sabi, and they will, lalabas at lalabas yun, yung mga inconsistencies. Kasi nga, may mga, talaga, imperfect naman tayo. Pero, yung pwede daw natin gawin? Sabi dyan, recognize our error quickly. Hindi na yung papatagalin mo pa na, ganun pala ako. Sige, yung parang pinanindigan mo pa. di ba, na, wag ka naman masyadong, wag ka masyadong laitero. Laitero pala, nilait mo pa lahat, dinamihan mo pa. Hindi ganun, kundi, nire-recognize mo na siya para, yun nga, ma-deal mo na siya agad. Sabi din, take initiative in reconciliation. Ikaw na yung nagre-reach out, di ba? Na parang, yung mga time, kasi syempre tao tayo, di ba? Yung parang gusto natin, tayo susuyuin, mali mo yun, dapat ikaw talaga. Hindi na ganun, kundi yun nga, tayo yung nagtitake ng step. Sabi din, make genuine attempts to rectify mistakes. Yan. Ito yung talaga nag-e-effort na tayo. Diba? Na parang, tama naman yung sinasabi ng Bible na faithless man tayo, faithful si Lord. Pero, wag naman natin tayuan na faithless na talaga tayo. Diba? Yung parang, tinayuan na natin yun na, faithless naman talaga ako. Hindi ganun. Kundi, nag-e-effort tayo na talagang, magtuloy-tuloy sa Panginoon. Sabi din, show the same grace we've received from the Lord. Yan nga yung, sa mga nire-reach out mo, mga pinagkakatiwala na sa'yo ngayon ng Panginoon, pinapakita mo na kung paano ka din minamahal, di ba? At tinatama ng Panginoon. Yan. Sabi nga, our ways must reflect not just our church attendance,
or Bible reading. 'Di ba? Hindi lang siya yun nga, hindi lang nakikita na dahil umaattend ka nagsisimba ka. Sabi, but the transformative impact of God's word on our daily choices and character. 'Di ba? Na ito na yung yung dahil sabi ng Bible ganito, parang yun na din talaga yung pinangahawakan mo. Sabi ng Bible ganyan. Kasi naalala ko nga yung sabi din doon sa Atmos. Sabi niya, dapat daw ang pinaka-standard natin ay ang Panginoon, 'di ba? Yun lang, walang ibang standard kasi hindi naman tayo tinawag para maging gaya ng ibang mga Kristiyano. 'Di ba? Tinawag tayo para maging gaya ni Jesus. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na, ba't siya pwede naman? Ba't siya ganito? Ba't siya? Parang wag na tayong magsilipan. Kundi yun nga, yung sinasabi pa rin na fix our eyes on Jesus. Yan. Sabi nga din, the consistent alignment between our professed faith and lived experience becomes our most powerful testimony. Alam niyo yun, 'di ba? Yung sinasabi nga na dapat aligned yung mga kilos natin sa mga tinuturo natin, 'di ba? Naalala ko 'yan kasi sa LG. Syempre mga babae, mga ka-LG ko, 'di ba? Ko 'yun kasi parang may time ng 2019 ba ganun. Umiiyak talaga ako kay Lord. Tapos sabi ko, Lord, ang hirap naman ng ganito. Talagang grabe naman talaga yung ako, kailangan ko talagang mag-stand. Kasi nga parang ayokong yung pag nag-rebuke ako, hindi ko ako ba nakita mong gano'n? Parang yung kailangan, pagka kunwari may i-correct ako, kailangan nakita sa akin na kaya gawin yun, ganun. Kaya parang dami talagang die to self na kailangan di ako ganito, di ako magaganto, parang dami mong hindi gagawin na pwede ko naman gawin, bakit buhay ko to, ganun. Pero dahil nga parang iniisip mo, may mga titingin sa'yo, may mga susunod sa'yo. Diba? Kunwari, manaway ka, wag kayo magtabi ng tabi Tapos ikaw din naman, kita tabi na tabi. Di ba? Wag kayo lalabas kayong dalawa lang Tapos nakita din, di ba? Yung parang ganun na, ang dami na tayo din, di ba? Sa mga tinuturuan. Sabihin mo, magbigay tayo kay Lord. Tapos ikaw nagbibigay ka. Di ba? Parang ang hirap na yung buhay natin, hindi nagmamatch, di ba? Dun sa mga sinasabi natin. Kaya, yun nga, di ba? Yung sinasabi pa rin ng one-to-one na, yung pinapractice natin, 'di ba? Yung walk the talk, 'di ba? Kasi ganun siya kahalaga. Tapos sa Desiring God na site, meron silang article kasi na ganun. Medyo mahaba lang. Tsaka hindi ko alam kasi baka yung iba sa inyo naboboard kapag yung kunwari yan kala John Piper kasi grabe yung mga English. Pero gandang-ganda kasi ako dun sa site nila. Tapos meron kasi sila dun yung godly, biblical consistency. Basta ganun yung Tapos sabi niya, ang ambition daw nila ay yung conduct nila, yung kilos nila, ay in step o in line sa gospel. 'Di ba? Kaya kunwari tayo, pag nag-invite tayo, parang masabi ba ng mga, talaga ba? Parang magaganon ba tayo? 'Di ba? Kundi yun nga, nagiging madali sa atin na mag-invite, na mag-share kasi nakikita sa buhay natin. 'Di ba? Kahit nung namigay ng Bible dun sa school namin, natatawa ako kasi parang nagagalit sa akin dahil di ko nga nabigyan. Ito naman, parang di naman Christian, sabi magbigay sa iba. Parang ko, hindi kasi pili nga lang po, sa susunod na lang po, parang ganyan. Parang ka pa na, ito, ganyan. Yung parang laging sa'yo na Christian ka. Ganun, parang later on, nag-thank you na lang ako kay Lord, na thank you Lord, alam naman pala nilang Christian. Yung ganun, pero yun nga, pero talagang yung action, di ba? Doon makikita. Yan, tapos eto, last na lang po, yung consistency in our work. Yan, sabi po dito, sa 1 Corinthians, 15:58. Yan, kaya nga, mga minamahal na kapatid, magpakatatag kayo at huwag manghina sa inyong pananampalataya. Sabi, magpakasipag kayo sa gawaing ibinigay sa inyo ng Panginoon dahil alam ninyo na hindi masasayang ang mga paghihirap ninyo para sa Kanya. Diba? Kaya kunwari sa mga naglilingkod dito kay Lord na parang napapagod na, ayaw mo na tumuloy, diba? Paalala ni Lord sa atin to na maging consistent tayo. 'Di ba? Na yun nga magtuloy-tuloy tayo, 'di ba? Na yung matutunan natin na madami o onti yung tuturuan natin, tapat tayo, 'di ba? Yung parang may ganun na madami o onti yung energy mo ganun pa rin, hindi ka tatama rin. Kayo lang, basahin niyo. 'Di ba? Hindi ganun. Kayo lang umaten. Next week na lang tayo. Hindi ganun. Kundi tuloy-tuloy, 'di ba? Na hindi naman doon sa dami tayo dapat tumingin, 'di ba? Kunwari sa outreach, yung nakita mo, kayo lang, wag na nga.
'di ba? Parang naano mo yung mga umuwi na nga kayo, 'di ba? Hindi kayo nag-i-invite, di ganun, kundi tuloy-tuloy tayo, 'di ba? Sabi nga, kagaya din daw kay Paul, sabi, like Paul who fought the good fight and finished the race, sabi, we're called to maintain consistency in our service to God, knowing our labor isn't vain. Di ba? Yung may mga ganun tayo na naglilingkod tayo sa Panginoon na yung parang may mga time naman talaga na nakakalungkot, pero hindi tayo dapat sumuko. Di ba? Kasi yung parang ayaw mo na agad, ayoko na. Yung parang ganun. Basta ganun, ang hirap ng ano ba yan? Basta, parang may mga lang din kasi ako, kunwari sa mga kaibigan ko din. Hindi dito sa church. Mamaya, nag-isip sino, ganun. Pero, yan, parang may mga friend ako na, yung ko na, paano ko ba siya, ipupush pa na ganito gawin niya, na huwag ka sumuko, ganun. Pero yun nga, parang makikita mo pa rin talaga na merong mga turn around na pwede gawin ang Panginoon. Pero tayo, di ba, hanggat maaari, di ba, talagang mamaya ang ganda din nung verse sa Galatians na version na huwag talaga natin hayaan yung sarili natin na yung parang yun nga, mapagod tayo. Kundi lagi pa rin natin paalalahanan yung isa't isa na onti na lang dadating na si Lord, may reward yung ginagawa mo, di ba, na hindi yan sayang. Yan, sabi nga, kagaya nung snail, kikay lang yung snail. Ipabulaklak. Yan, sabi niya, consider the snail. Arte yan. Baka kaya siya, yan. Sabi, consider the snail that reached Noah's Ark. Sabi niya, while other animals rushed in with speed and power, the snail's consistent progress, step by step, ultimately achieved the same goal. Parang isipin niyo, kunwari, yung mga cheetah, inunahan siya, bilis kasi yung mga cheetah, di ba? Pero parang siya, inantay naman siya ni Moses, ni Noah, di ba? Parang nakita mo doon na, Moses, mali ba yung Sundays? Ay, cut niyo na siya. Yan. Na nakita natin, nantay siya ni Noah, di ba? Na parang doon mo, hindi naman yun pabilisan, di ba? Ba't sila ganito na? Ba't sila ganyan? Kundi, yun nga, talagang tuloy-tuloy tayo. Huwag tayong magkukumpara kasi, yun nga, di ba? Yung comparison, nagnanakaw siya ng joy. Kaya, eto nga, di ba, yung nasa ng maarting snail natin. May bulaklak pa. Yan, sabi, this teaches us that faithful persistence, and those slower leads to divine purposes. Kaya, yun nga, kahit mabagal, diba, kahit parang antagal, pero, yun nga, meron pa rin gagawin ang Panginoon. Kaya, ito po sabi dito, Jesus demonstrated perfect consistency in His character, promises, and love. Diba? Though, through His sacrifice, we receive the grace to develop this same quality in our walkways and work. Diba? Kung nakita natin, diba, si Jesus na naging consistent siya, tayo din, diba? Dahil ang goal natin to be like Jesus, diba? To be like Christ, nagiging ganun din na pinagpipray natin na, Lord, tulungan niyo rin po ako maging consistent, diba? Sa walk, sa ways, diba? At sa work. Yan. At sabi po sa James 1:25, ayan, sabi dyan, ngunit ang taong nagsasaliksik at tumutupad sa kautosang ganap na nagpapalaya at hindi tagapakinig lang na nakakalimot agad ay ang taong pagpapalain ng Diyos sa mga ginagawa niya. Kaya yun nga, di ba? Pag ina-apply natin yung Word of God, pag ginagawa natin siya, na kahit na parang akala natin ang bagal, walang nangyayari, pero pag tinutuloy-tuloy natin, di ba? Doon tayo, mas lalo tayong binibless ng Panginoon. Yan. Kaya kung may mga tayo dito, di ba? Kunwari, ikaw, nanay ka, tatay ka, di ba? Na sabi dyan, a parent shaping young lives, 'di ba? Ikaw yung nagpapalaki ng anak, 'di ba? Pwede kang worker, serving behind the scenes, 'di ba? Parang tago yung mga paglilingkod mo. Yan, or di kaya daw kahit sa mga retiree, offering wisdom and prayers, 'di ba? Sabi diyan, your consistent faithfulness matters to God. Ako na ako din sa mga adults. Di ba sa mga ganun na sobrang blessed din ako kasi parang kahit di naman sila nag-youth, ganyan. Parang maano ka na, ito bigay mo sa mga youth. Ito parang merienda, yung mga ganun na. Doon mo nakikita na kahit sa mga ganun, 'di ba? Binibless. Yung parang hindi man sila yung talaga nagturo o 'di ba? Pero meron silang mga ginagawa na kahit yun, 'di ba? Ino-honor ng Panginoon. Yan, kaya sabi nga lahat tayo, yung mga consistent na katapatan natin sa Panginoon, 'di ba? Ino-honor at nakikita ng Panginoon lahat 'yan. Kaya sabi po sa Galatians 6:9, kaya huwag tayong magsasawa sa paggawa ng mabuti.
Sabi, dahil sa tamang panahon, matatanggap natin ang ating gantimpala kung hindi tayo susuko. 'Di ba? Kaya wag ka susuko, konti na lang. 'Di ba? At sabi nga, ito yung version na sabi niya, don't allow yourselves to be weary. Yung wag mo daw payagan. 'Di ba? Yung sarili mo mapagod. Ay, wag ka mapagod. Yung estudyante ko kasi, sabi niya dun sa classmate niya, pag di mo kaya mo yan. Sabi niya gano'n. Tapos parang ako din, lagi kong inuulit-ulit, pag di mo kaya mo yan. Gano'n. Yung parang gano'n na tayo, di ba? Kasi minsan, kaya naman, pero may time talaga, di ba? Kaya naman talaga natin. Nag-inarte lang tayo, nag-emote lang. Ayoko pero nagugupit na. Diba? Ayoko magturo, bili na ng tinapay. Yung mga gano'n na, para minsan tayo lang na nagdadabog tayo, nag-aantay. Pero ginagawa pa rin naman natin, di ba? Kaya sabi dyan, di ba? Yun nga, wag daw nating payagan na mapagod tayo. Sabi niya, in planting good seeds, for the season of reaping, the wonderful harvest you've planted is coming. 'Di ba? Na meron talaga. Kaya wag mong payagan. Pagka nag-iinarte yung sarili mo, wag kang pumayag. 'Di ba? Hindi pwede. Magra-rapture na. 'Di ba? Ganun. Kaya sabi nga, this scripture shows that our persistence and steadfastness are never in vain. 'Di ba? Kaya walang sayang, walang tapon kay Lord. 'Di ba? Kaya yun yung Kaya sabi nga, every prayer, mga pinagpe-pray, yung mga act of obedience, 'di ba? Yung mga pagsunod natin na minsan, Lord, talagang grabe to, by faith talaga to, 'di ba? Sabi din, and every seed of kindness sown consistently will yield fruit in due season. 'Di ba? Lahat ng mga tinatanim natin, 'di ba? Imposibleng walang ani yan kasi si Lord talaga yung magkukos na magbunga, 'di ba? Lahat ng mga bagay na yan. Kaya yan, sa journey man daw natin sa Panginoon, 'di ba? Kung nagtitiwala ka kay Lord ngayon ng spiritual growth, gusto mo talaga mag-grow kay Lord, yung may mga career tayo na binibuild, 'di ba? Or may mga personal goals tayo na gusto i-pursue. Lagi daw nating tandaan na yung consistency compounds over time. 'Di ba? Na talagang yung kagaya kanina, 'di ba? Hindi lang basta perfection, kundi consistency. Kasi sabi nga po, what may look small today will become a testimony tomorrow. 'Di ba? Na parang kala mo maliit lang 'yan, pero di mo alam, makikita mo talaga na, Lord, ito pala 'yun, 'di ba? Na ita-testify ko pala 'yun. Kaya yung 'di ba, yung sinasabi doon na meron tayong kwento na sasabihin sa mga tao. 'Yun yung kwento ng goodness ni Lord, kwento ng faithfulness ni Lord, 'di ba? Kaya wag tayong sumuko kasi doon natin makikita yung mga turnaround na pwede gawin ni Lord. Kaya yan, kung may mga time na uncertain yung buhay, 'di ba? Parang di natin sure ano yung mangyayari. Yan, may mga time din na tayo, yung consistency natin pwedeng pawala-wala, 'di ba? Yung mga testimony na yan, to be an unwavering testimony, 'di ba, of our trust, 'di ba? Kaya yung parang kung sa mundo ngayon, yan pa next nga po. Yan, kung sa mundo ngayon, parang uso yung mga ganyan na nalalamig kay Lord, bumibitaw kay Lord. Pero tayo, sabi dyan, yung consistency daw natin, maging unwavering testimony, di ba, ng tiwala natin sa Diyos, na talagang constant, di ba, na ano man yung nangyayari, ano man yung mga nagbabago, pero si Lord, nananatili siyang tapat. Kaya sabi nga po, may we faithfully tend to our relationship with God, for in doing so, we discover a depth of intimacy and a richness of faith that transcends all this, 'di ba? Kaya yun nga, 'di ba, yung sinasabi doon na piliin talaga natin si Jesus, 'di ba? Araw-araw na hindi lang pag convenient, hindi lang kapag madali o kaya natin gawin yung mga bagay na pinapagawa ng Panginoon, kundi piliin natin siya araw-araw, 'di ba? Yung talagang maging natin yun na, Lord, simula po ngayon, 'di ba? Kung may mga time na naging inconsistent tayo, 'di ba? Talagang magkaroon tayo ng covenant, 'di ba? Tsaka talagang mag-stand tayo na magdesisyon na, Lord, ito po talaga, 'di ba? Gusto ko pong piliin ka, 'di ba? Sabi nga doon, kunwari tayo, gusto mo talaga mag-grow kay Lord, i-challenge mo yung sarili mo, kahit nga lang daw 7 days. Yung mag-set ka ng time, ng lugar, tapos talagang doon ka, mag-take time ka, 'di ba? Na yung parang yung sinasabi nga kanina na hindi yung mga grand or mga big gestures lagi, kundi tayo mismo, i-challenge natin yung sarili natin. Kaya wag nating hayaan na yun nga, parang tayo, yung nagtuloy-tuloy tayong inconsistent, kundi maging tuloy-tuloy tayo na talagang consistent tayo sa Panginoon. Kaya sabi po diyan, 'di ba, choose Jesus daily. Piliin po natin ang Panginoon. Yan lang po tagad.